Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan sinabihan ng ating bida ang mga taksil sa kanilang Gu family na kailan pa naging sa inyo ang paggawa ng mga desisyon para sa akin. At dito makikita natin ang masamang tingin ng ating bida sa mga hangal habang naglalabas ito ng matinding aura at ang elder na si Gu Haifei na gulat sa kanyang nasasaksihan at pati ang katabi niyang lalaki ay nanlaki ang mga mata nito na halos hindi makapaniwala at napagtanto rin ni Elder Gu Haifei na nagtataglay na agad si Gu Xuanchen ng lakas na nasa mid-little spirit realm at habang napapatanong siya sa kanyang isip ay biglang sinabi ng ating bida na kung ang Lu family ay wawasakin ang ating Gu family. Si Luo Shengzhou ay mamamatay sa aking mga kamay at kung takot kayong masangkot sa aking gagawin ay maaari na kayong umalis sa Gu family habang makikita natin ang lalaking nakaluhod peren at di nakapagsalita at makikita natin ang mga naging reaksyon ng kanyang mga nasasakupan habang si Elder Gu Haifei naman ay may malalim na iniisip at sinabi pa niya na may halong pang mamaliit sa ating bida na si Gu Xuanchen ang mabahong batang ito ay may ilang swerte. Na sa loob lang ng isang araw ay nabuksan na din niya ang kanyang spirit energy at nalampasan din ang middle stage at dugtong pa niya sa kanyang isip na kailangan kung itulak siya para makipaglaban sa Luo family ng walang ingat. At para ako ang umani ng mga benepisyo, ngunit kung hahayaan ko siyang gawin iyon ay masisira ang lahat ng mga plano ko na pamunuan ng Gu family at dito makikita natin ang paghahanda ni Elder Gu Haifei sa pagbunot ng kanyang sandata at sinabi pa niya na ang old man na ito ay nakapag-breakthrough kamakailan lang at hinihiling ko sa patriarch para maliwanagan ako. Habang iniisip ng elder na mas magandang pagkakataon ito upang hulihin ang patriarch at ibigay sa Luo family, sa tulong na ito ay mabilis akong makakaakyat sa trono. At sinabi din ng elder na killing 3 birds with 1 stone at napapaisip siya na kung magkaganon hindi ito magiging maganda. At dito makikita natin na idinaan ng elder sa pakikipag-usap kay Gu Xuanchen at sinabi pa nito na kahit naiintindihan mo ang true meaning ng sword art ikaw peren ay nasa mababang realm peren at sinabihan din niya ang ating bida na mas makabubuting umalis ka na dito ng mabilis bago ka pa magkaroon ng malalang pinsala at dito makikita natin na nakahanda na rin ang kanyang mga tauhan upang atakihin ang ating bida. At sinigawan na nga ni Elder Gu Haifei ang ating bida sabay tutok ng kanyang sandata at sinabi pa nito na para sa hinaharap ng Gu family. Ipinapayo ko sa iyo na maging mas kilala, at makikita natin na hinamon na nga ng ating bida ang mga hangal na may pang-aasar pa nitong sinabi na halina kayo at gawin lang natin ng mabilis habang nakangiti at may matalim na titig sa mga patay gutom. At makikita natin ang mga pagmumukha ng mga pogi na naiinis at may halong takot na nararamdaman base sa mga naging reaksyon ng mga ito. Sa sinabi ng ating bida ay bahagyang natakot ang mga pogi na umatake, ngunit sinabihan sila ni Elder Gu Haifei sabay tutok ng sandata sa leeg ng taong katabi niya at sinabihan niya ang lahat na isa kayong bungkos ng mga tanga at may pagyayabang pa nitong sinabi na ano naman kung siya lang ang nakakaintindi ng true meaning ng sword art ng Gu family. At dugtong pa ng elder na ba't kayo natatakot sa taong wala namang hawak na sandata. At sinabi din ng elder na isa lang siyang hamak na basura habang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Ay biglang nagpintig ang kanyang mga tenga sa mga huling salitang kanyang narinig mula sa elder. At biglang naglabas ng matinding enerhiya at nakapaloob ang kanyang sword intent na makikita natin na naghugis sandata ang enerhiya na kanyang inilalabas para gamiting pang-atake sa mga basura ng kanilang angkan. At sinabihan rin ng ating bida ang hangal na elder na mas matalino pa ang mga aso mo kaysa sayo. At makikita natin ang pagkabigla at pagkainis ng elder na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig at kanyang nakikita. Habang napapasambat siya na ang sword intent na ito ay ang Emperor's Scripture. At makikita natin na sinabihan ng ating bida ang mga hangal na isa lang kayong grupo ng mga langgam sa kapangyarihan ng Emperor's Scripture at nagawa pa talaga ninyong maliitin ang sword technique na ito. At biglang nanlaki ang mga mata ng elder habang tumutulo ang mga pawi sa kanyang mukha at hindi makagalaw ay napasabi na lang siya na di ko na kayang iwasan ang papalapit na atake. At makikita natin na pinakawalan na pala ng ating bida ang kanina pa niyang inihahandang atake.
At nang tumama na ito sa mga hangal na sa sobrang lakas ay umabot pa sa labas ang impact ng pagsabog sa pinakawalang atake ng ating bida at ang mga nakakita sa labas ay nagsitakbuhan at ang iba naman ay nagtatakang pinagmamasdan ang mga nangyayaring kaganapan sa loob. At dito makikita nating may mga espadang balot pa ng mga dugo at may tao ring napasuka ng dugo. Ito pala ay ang elder na si Gu Haifei. At makikita nating napapaluhod ang elder habang dahan-daang bumulagta at makikita natin na apat ang mga nasawi sa isang pag-atake lang ng ating bida. Habang gulat na gulat naman ang iba na nasa kanyang paligid at sinabi pa ng ating bida na ang spiritual power na ito ay talagang kahanga-hanga. At inutusan na nga ng ating bida ang mga natitirang tauhan na alisin ang mga bangkay at sinabi din niya na bibigyan ko pa kayo ng awa sa ngayon pero sa oras na uulitin nyo ang ginawa ng apat na ito ay matutulad din kayo sa kanila. Habang naglalakad papaalis ang ating bida ay may makikita tayong nagsalita na sundin agad ang ipinag-utos ng patriarch at may isang paa na dahan-daang papalapit sa mga bangkay at nang tuluyang makaalis ang ating bida ay makikita natin ang kanyang kapatid na may madilim na ekspresyon. Habang ang matanda naman na nasa kanyang tabi ay takot na takot parent sa mga nangyari ay tinawag ang kanilang young miss ngunit patuloy parent sa paglalakad patungo sa mga nakahandusay na katawan ay tinangkapan ng matandang lalaki na pigilan ang kanilang young miss at sinabihan niya itong kami na ang humarap sa ganitong karumal-dumal na mga bagay. Ang di alam ng matanda ay mas malala pa ang gagawin ng kanilang young miss at makikita natin na kahit wala ng buhay ang katawan ng elder ay tinusok parent sa bibig at ang mga kasama nito ay di rin nakaligtas sa kamay ng kapatid ng ating bida. At habang ginagawa niya ito ay nagmala demonyo ang kanyang hitsura sabay sabing na kung ang kapatid ko ay mabait sa mga taksil pues ibahin niyo ako dahil hindi ako kasing bait tulad ng kapatid ko. At dugtong pa niya na sa hinaharap kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na pagtaksilan ang kapatid ko ay mas malala pa dito ang sasapitin nyo. At makikita natin ang takot sa mga pagmumukha ng mga hangal at ang cute pa ng nasa gitnang kalbo dahil lips palang ulam na talagang mabubusog ka. Masyado na kasing seryoso kaya nilagyan ko ng kunting disturbo. Habalik tayo sa kapatid ng ating bida habang may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha ay sinabihan niya ang mga hangal habang nakatutok ang punyal na may bahid pa ng dugo at sinabi niya na ito na ang huli. At makikita natin na sa sobrang takot ng mga ito ay napapaupo na lang sa lapag ang mga hangal, na halos humiwalay na ang mga kaluluwa ng mga ito. At paotol-otol pa nitong sinabi na ako ay hindi magdadalawang isip na manunumpa ng aking katapatan sa patriarch at sa young miss. At habang sinasabi niya ito ay napapasabi siya sa kanyang isip na kung ang patriarch ay nakakatakot ay mas nakakatakot pa pala ang kanilang young miss kumpara sa patriarch. At dito makikita natin na sinabi ng kapatid ng ating bida na kung sakali, sabay lingon sa mga nanginginig na mga natitirang mga hangal habang iwinawasiwas ang punyal na kanyang hawak at sinabi pa niya na dapat hindi ito malaman ng aking kapatid ang mga nangyayari dito ngayon, at sumangayon naman ang mga hangal habang pinagpapawisan ng malamig. Makalipas ang ilang oras sa nangyaring kaganapan ay dito may makikita tayong isang tahimik na lugar kung saan ay may mga ibon na lumilipad ay may makikita tayong may nagsara ng pinto ng napakalakas at sa likod ng pinto ay makikita natin. Ito pala ay si Yuhan ang kapatid ng ating bida na nakayuko. At umiiyak dahil sa mga nangyari at di siya makapaniwala na nagawa niya ang karumal-dumal na mga bagay na iyon at habang umiiyak siya ay tinatakpan niya ang kanyang bibig upang walang makakarinig at sinabihan niya ang kanyang sarili na huwag kang matakot na gawin ang mga bagay na iyon kung ang kapalit naman ay ang kapayapaan ng ating Gu family at naaalala din niya ang sinabi ng kanyang kapatid na sinabihan siya na huwag kang iiyak anuman ang mangyari. At dugtong pa niya sa kanyang isip na ang kapatid ko ay busy sa mga malalaking bagay kaya kailangan mo siyang tulungan sa pamamahala ng bahay, at makikita natin na habang nanginginig ay sinabihan din niya ang kanyang sarili na huwag mong hayaang may manggugulong tao sa kanya sa hinaharap. Sa kabilang dako naman ay may makikita tayong mga taong papasok sa isang Pavilion Hall at dito makikita natin ang ating bida na pinagmamasdan ang mga taong papasok. Habang nakahawak sa kanyang bibig ay napapaisip siya na ang Pavilion,
ay ang isa sa mga mahahalagang himpilan ng kaalaman sa Chindian continent. Habang iniisip iyon ng ating bida ay may biglang kumuha ng kanyang atensyon na isang babae at tinawag siya nito na Young Master. At tinatanong ang ating bida kung may maitutulong ba siya at makikita natin na naglabas ang ating bida ng isang kapiraso ng papel habang hawak ng kanyang dalawang daliri at sabay sabing may ibebenta akong pill recipe. Habang ipinapakita ito ng ating bida ay iniisip niya na kung nais kong pagbutihin ang aking pagpapalakas at ang bilis ng aking pagko-cultivate ay hindi kailanman magiging mas mabilis pa sa pag-inom ng droga kaya ang pill pavilion ay walang alinlangan ang unang pagpipilian at makikita nating itinuro na nga ng babae ang ating bida patungo sa silid ng namamahala ng pill pavilion hall at nang makapasok na ang ating bida ay may makikita tayong mga tao sa loob na nakatingin sa kanya na nagtataka. At sa gitna ng silid ay may babaeng nakaupo, habang papalapit ang ating bida ay pinag-uusapan siya ng mga marites sa gilid at may makikita tayong kalbo na ang sarap batukan sabay takbo at sinabi pa ng kalbo na hindi ba't yan si Gu Xuanchen bakit siya nandito at sumagot naman ang isang katabi niya na sa narinig ko may ibebenta siyang pill recipe at sumagot naman ang isang babae na nagbibiro ka ba? Maaari bang magsulat ang isang hamak na basura ng isang secret pill recipe at dugtong pa niya na pinaalis ni Luo Shengzhou si Gu Xuanchen dahil wala yang kwenta. Sa tingin ko gusto niyang umakyat sa pagiging alchemy at maging number 1 sa buong Anyang City. Ngunit nandyan na si Miss Qingyu ang henyo ng Anyang City. Habang ang ating bida naman ay walang paki sa kanyang mga narinig at patuloy peren sa paglalakad patungo sa namamahala ng Pavilion Hall at nang makalapit na nga ang ating bida ay agad siyang tinanong ng babae ito pala ay si Miss Qingyu ang tagapamahala ng Pill Pavilion Hall at makikita natin ang ating bida na ipinakita niya ang kanyang ibebentang pill recipe at sinabi din niya na maaari mo bang tignan kung magkano ang halagang aabutin ng pill recipe na ito. At dito makikita nating inilapag na ng ating bida ang hawak niyang kapiraso na papel at nang tiningnan na ito ni Miss Qingyu at ginamitan niya ito ng kanyang aura para alamin ang pagkakakilanlan ng recipe na kanyang hawak, habang inaanalisa niya ito ay hindi niya matukoy kung anong klaseng pill recipe ang kanyang hawak, at makikita natin ang mga sangkap na nakasulat. Required materials, Sky Star Branch, Frostless Leaves, the Luo Flower, Crouching Organ Grass. Processing Notes. Profound Pill Art to the Luo Flower Grindan Art to Sky Star Branch W1 Cian Pill Art to Frostless Leaf. At matapos na si Miss Qingyu sa kanyang pag-aanalisa ay sinabi niya na ang pill recipe na ito, at makikita nating biglang nagliyab ang aura sa kamay ni Miss Qingyu sabay sabing ang recipe na ito ay di katanggap-tanggap at makikita nating winasak pala ni Miss Qingyu ang pill recipe ng ating bida. At makikita natin ang galit na mukha ng ating bida habang tinatanong si Miss Qingyu kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Tinanong niya ang ating bida na totoong recipe ba talaga ang kanyang dala at sinabi pa ng babae na hindi ko man lang narinig ang mga pangalan ng halamang gamot sa itaas. At dugtong pa ni Miss Qingyu na may halong pangmamaliit na Young Master Gu totoo bang inalis ka ni Luo Shengzhou at sinipa palabas ng bahay, at pumunta sa Pill Pavilion ko para linlangan kami ng patalikod at paglaruan kami na parang mga tanga, at dito makikita nating ang mga matandang bakla na nagwagwapuhan sa ating bida at binulong pa niya sa kanyang kasama na siguro 150 papayag na si Gu Xuanchen at sinabi din ng isa na sakin 1.5 overnight. Balik sa ating bida, at sinabihan na nga niya si Miss Qingyu na talagang ignorante. Isang mababang antas lang ng tableta ay hindi makikilala. Tila ang titulo mong nangungunang henyo na alchemy sa buong Anyang City ay isang walang kabuluhang pangalan at makikita nating nagalit si Miss Qingyu sa mga pangmamaliit ng ating bida. At sinabi pa nito na dahil naglakas loob kang sabihin sakin na hindi ako karapat dapat sa titulo kong number 1 alchemy sa buong Anyang City, may lakas loob ka bang makipagpustahan sakin sa paggawa ng mga pill? At habang nakatingin siya sa ating bida ay sinabi niya sa kanyang isip na isa lang tong hamak na umaasa sa mga babae para sa malalambot na pagkain, at nagawa pa talaga ako nitong hamakin. Ang pill gambling ay ang dalawang alchemists ay pipili ng dalawang mataas na pill para i-refine sa parehong oras. At ang magwawagi ay tinutukoy ayon sa kalidad ng alchemy.
At ang mananalo ay maaring matukoy ang buhay at kamatayan sa natalo. At dito makikita nating tinanong ng ating bida si Miss Chingyu kung sigurado ba siya sa kanyang sinabi. At dugtong pa ng ating bida na kung yun ang gusto mo ay pagbibigyan kita. At sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na sa sitwasyon kung ito ay nag-aalala pa naman ako na wala akong mahanap na lugar upang makapag-refine. Ngunit ang batang babaeng ito ay mapusok at siya na ang nagdala ng kusa ng pintuan para sakin, at ipinaliwanag na nga ni Miss Chingyu na ang kanilang alchemy room ay nilagyan ng mga top-notch na mga alchemy cauldron para sa pag-refine ng mga high-level peel. At sinabi din niya na ikaw at ako, ayon sa pagkakabanggit ay i-refine ang second rank break spirit peel, at pagkatapos ng kalahating oras, ay i-aanunsyo ang nanalo ayon sa kalidad ng peel. At naghanda na nga ang ating bida sa kanyang gagawing pag-re-refine at makikita natin naglabas na siya ng kanyang aura. Habang sinasabi niya na ang kanyang i-refine ay ang second rank breakang spirit peel. Gaya ng iminumungkahi nito, ay ang iniinom ng isang mandirigma ng spirit realm. Ang sitwasyon na ito ay nangangailangan ng tulong ng peel na ito at dugtong pa niya na ang ordinaryong earth fire ay mahihirapang i-refine ang mataas na kalidad ng mga peel. Ngunit ang earth fire sa peel pavilion na ito ay na-tempered. Kaya perpekto ito para sa pag-refine ng mga peel at makikita nating sinabi din niya na sa huli ay makukuha ko ito ng walang kahirap-hirap. At makikita nating kinontrol na nga ng ating bida ang apoy upang umpisahan na ang kanyang pag-re-refine at dito makikita natin ang cauldron na nagliliyab na sa sobrang lakas ng apoy na kinukontrol ng ating bida at dito makikita nating habang pinagmamasdan niya ito ay tahimik lang siyang nakafocus sa pagkontrol ng apoy ngunit di peren siya na kontento at sinabi niya na ang earth fire na ito ay mahina peren at tumingin siya sa kanyang mga kamay at makikita natin ang apoy sa cauldron na naging purple na sa sobrang lakas ay umaapaw ang apoy at sinabi pa ng ating bida na siguro naman ay tama na ang apoy na yan. Dumako na naman tayo kay Miss Chingyu na nasa kabilang silid ng peel pavilion habang team siya sa kanyang ginagawang pagre-refine ay makikita natin na papatanong siya sa kanyang sarili na ano kaya ang nangyayari ngayon. At dugtong pa niya na kung bakit kaya naging biglaan ang paghina ng earth fire sa araw na ito habang nagtataka si Miss Chingyu ay bigla namang may sumabog sa kabilang silid. At makikita natin na isang cauldron pala ang sumabog at makikita din natin ang pagkagulantang ng mga nakakakita sa pagsabog, at napalingon na nga si Miss Chingyu na nagtataka kung ano ang nangyayari sa kabilang kwarto at dito makikita natin ang isang kamay na nanginginig habang tinanong ito ni Miss Chingyu kung ano ang nangyari. At makikita natin ang matanda na napapaubo pa sa nangyaring pagsabog habang sinasabi niya ng paulit-ulit na wala na. At makikita nating tinawag na master ni Miss Chingyu ang matanda habang may mukhang nag-aalala. Ito pala ay ang master of peel pavilion na si Tao Hai. At dito makikita nating napapaiyak na lang siya sa nangyari sa kanyang nire-refine na mga peel. Habang sinasabi niya na ang Sky Star Branch, may frostless leaf na gumastos ako ng maraming pera para lamang mabili ang mga 4th grade na mga medicinal materials na nagmula pa sa headquarter ng Imperial City at ang lahat ng ito ay nasayang lang. At dugtong pa niya habang napapahagulhol sa pag-iyak ay bakit biglaan naman ang paghina ng earth fire, na kanina ay maayos naman. At dito makikita nating nagtanong si Miss Chingyu na kung ang profound peel ba na ito ay ang Daluo flower, green peel art ay nangunguna sa Sky Star Branch, at 1C ang peel art ay pinagsama anong klaseng medicinal herbs ang mga ito. Habang hinihintay ni Miss Chingyu ang sagot ay napapaisip siya kung anong nangyayari, na kung ang peel recipe ba na dala ni Gu Xuanchen ay totoo ba, kung ganon ay nagkamali siya ng paghusga. At dito makikita nating sumagot na nga ang kanyang master na ang mga ito ay 4th rank herbs, at sinabi din ng kanyang master na saan mo ito nakita. Ikaw ay isang second level alchemy pa lamang hindi mo pa maaring galawin ang mga bagay na ito. At dugtong pa ng elder na kung nahanap mo ba ang anumang ancient peel formula. Sa tingin ko ang peel recipe na ito ay makakapag-refine ng 4th rank high level peel.
At makikita natin ang pagkabigla ni Miss Chingyo sa kanyang narinig habang pinagpapawisan ay napasabi siya na ang pill recipe na iyon ay makakapag-refine ng 4th rank high-level pill, at makikita nating binutukan na nga si Miss Chingyo habang sinasabihan siya ng kanyang master na siguro nakipagpaligsahan ka na naman at postahan sa iba. At makikita nating tumama ang lahat ng sinabi ng kanyang master sa kanya habang napapanganga na lang si Miss Chingyo habang patuloy na binutukan, at dugtong pa ng kanyang master na di ba't sinabihan na kita matagal na may mga taong lampas pa sa iba, at may mga mas mataas pa sa mataas na lumampas pa sa kalangitan ng kaalaman, kung patuloy kang umaasa sa pagiging number 1 genius sa anyang na walang laman ng master mo ay ma-o-offend. Ngunit sinabi lang ni Miss Chingyo na wala akong paki, dahil isa lang siyang hamak na good for nothing na tao na hindi magagawang makakuha ng isang alchemy formula, at sinabi din niya na may halong pagyayabang na kaya ko siyang talunin, habang ang kanyang master ay di na lang nakapagsalita. At makikita nating bumalik na nga si Miss Chingyo sa kanyang pagkakaupo sa kanyang silid. Habang nag-uumpisa sa kanyang ginagawang pagkontrol ng apoy habang ginagawa niya ito ay nagtataka siya kung bakit mahina pere ng apoy sa kanyang cauldron. At napatanong na lang siya sa kanyang master na kung bakit ang earth fire ay naging tuyo na ba, at makikita nating sinabi ng kanyang master na hindi kaya na hindi ko nakontrol ng tama ang earth fire, kaya ang furnace ko ay biglang sumabog. Ang hindi alam ng matanda na si Gu Xuanchen ang dahilan kung bakit hamina ang apoy sa kani-kanilang cauldron ay dahil napunta ang lahat ng ito sa kanyang alchemy room. Nang biglang nagtalo-talo ang mga nagre-refine sa ibang mga silid dahil sa paghina ng apoy, at dito makikita natin ang isang lalaki na nagsasabing na sa tingin ko ay ang lahat ng mga silid ay ganito rin ang nangyayari sa inilalabas na apoy. Nang biglang may sumabog na namang cauldron at makikita natin ang lalaking nagsasalita pala. Na sa sobrang lakas ay napatilapon ito at makikita nating nawasak ang silid na kanilang kinalalagyan, at makikita natin na napatikip na lang ng kanyang kamay sa kanyang mukha ang matanda, habang tinatanong ito ni Miss Chingyo, at makikita din natin na naglalabas ito ng malakas na usok, nang biglang may nakakuha ng atensyon ng matanda at sinabi niya na tignan mo iyon, yan ay isang, at hindi na nga natuloy ng matanda ang kanyang sasabihin. At dito makikita natin ang gulat sa mukha ni Miss Chingyo sa kanyang nakikita, at napasabi na lang siya na papaanong naging ganyan kalakas. At makikita natin ang furnace pala ito ng ating bida na kakatapos lang mag-refine at naglabas ng matinding earth fire ang kanyang cauldron. At napasabi na lang ang matanda na kaya pala hamina ang earth fire ngayon, at dugtong pa ng matanda ngunit paano niya na itoon ang lakas ng earth fire sa kanyang silid ng alchemy nang may napakahusay na pagkontrol sa apoy, at makikita nating tinawag na nga ng ating bida si Miss Chingyo, habang ipinapakita niya ang dalawang pill na kanyang na-refine habang sinasabi niya na Miss Chingyo ang buhay mo ay di mo na hawak ngayon, at makikita natin ang dalawa na napatahimik na lang. Habang si Miss Chingyo naman ay tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, habang tinatanong niya ang kanyang master, sinabi pa nito na yan ba ang 2-pattern spirit pill. At tumugon naman ang pagsang-ayon ng kanyang master, at dugtong pa ng kanyang master na yan ang nagagawa ng isang tao kapag umabot na sa limitasyon ang na-refine nilang pill, at ang bisa at halaga ng isang second rank pill na may isang pattern ay malayo sa isang third level pill, at ito ang pinakaunang nakita ko. At dugtong pa ng matanda na may mga tao talaga sa mundo na may kakayahang mag-refine ng mga 2-pattern pill nang walang kahirap-hirap. At dito makikita nating sinabihan ng ating bida si Miss Chingyo na ang iyong master ay may sapat na kaalaman. Habang kumikinang ang dalawang pill na nakalutang sa kamay ng ating bida, at dito makikita natin na may hawak si Miss Chingyo na kutsilyo upang wakasan ang kanyang buhay, at sinabi pa nito na since ikaw ang nanalo ay ibibigay ko ang aking buhay para tuparin ang ating pinagkasunduang life and death battle. At makikita natin ang kanyang master na dali-daling
Naglabas ng kanyang aura upang pigilan ang binabalak ni Miss Qingyu at di nga siya nabigo dahil sa kanyang ginawa ay naitapon ni Miss Qingyu ang kanyang hawak na kutsilyo at makikita natin si Miss Qingyu na habang inangat ng kanyang master ay naging bata na gustong kumawala sa pagkakahawak ng kanyang master at dito ay hindi nakalimutan ng matanda na magpakilala sa ating bida na siya raw si Tao Hai ang master ni Miss Qingyu ang namamahala sa Pavilion Hall. At sinabi din niya na bago ako maging ignorante sa iyong mga mata, ngayon pa lang ay humihingi na ako ng patawad sa kanyang ginawa, at dugtong pa ng matanda na ang hindi ko alam ay ang Mount Tai. Nang biglang sumunji si Miss Qingyu na master wag kang magtanong sa kanya, habang hawak peren ng matanda si Miss Qingyu na gustong kumawala sa pagkakahawak, at makikita nating binutukan na naman si Miss Qingyu ng kanyang master habang pinapatahimik siya nito. Sa susunod nating video ay masasaksihan natin ang gagawin ng ating bida na mind transmission kay Pavilion Tao Hai at mapapansin din ng ating bida ang mga paputok ng Gu family na nagpapahiwatig na nasa di magandang sitwasyon ang kanilang angkan. At dito makikita natin ang nagsagawa pala ng paglusob ay ang patriarch ng Ling family na si Ling Xiaotian ang ama ng pinaslang na manyakol na baboy ng ating bida at sa susunod nating video ay masasaksihan natin ang pagpaslang ng ating bida sa patriarch ng Ling family.